Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at ngayon posible na ring makisangkot ang Estados Unidos sa gitna ng sigalot. Mismong si US President Donald Trump na ang nagpahiwatig ng posibleng military intervention ng kanyang bansa pero hindi pa ito naglalabas ng anumang detalye. Ipinahayag ni Trump ang buong suporta niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa pagpapatuloy ng opensiba kontra Iran. Pero nang tanungin kung makikilahok ang Amerika sa aktual na military operations, tumanggi siyang magbigay ng kasagutan. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, inaprubahan na umano ni Trump ang isang attack plan laban sa Iran. Ngunit ipinagpaliban muna ito habang pinipilit ang Iran na isuko ang kanilang nuclear program. Matatandaan na sinabi ni Trump na ang layunin ng Amerika ay hindi ceasefire, kundi isang total and complete victory. Ibig sabihin, kailangang matiyak na hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Sa kabila nito, bukas pa rin umano ang US sa isang diplomatikong kasunduan. Ayon kay Trump, nagpapakita raw ng interes ang Iran na makipag-usap at nagpahiwatig pa ng kahandaang magpadala ng delegasyon sa White House. 5 rounds na ng indirect talks ang isinagawa sa pagitan ng US at Iran tungkol sa nuclear program at sanctions relief. Ngunit kinansila ang ika-6 na round na dapat sana'y gaganapin sa Oman noong Hunyo 15, kasunod ng pambobomba ng Israel sa Iran na nagresulta sa malaking bilang ng nasawi at pagganti ng Iran sa pamamagitan ng missile at drone attacks. Dahil dito, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi na muling makikipag-usap ang Tehran sa US hanggat hindi tumitigil ang mga opensiba ng Israel. Nanawagan ng agarang de-escalation sa sigalot ng Israel at Iran si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Git niya sa gitna ng patuloy na karahasan, diplomasya pa rin ang susi sa kapayapaan. Ayon sa tagapagsalita ni Guterres, labis na nababahala ang UN Secretary General sa patuloy na paglala ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Israel at Iran. Sa isang pahayag, kinundina ni Guterres ang mga nasasawing sibilyan, mga nasusugatan at ang pagkasira ng mga tahanan at infrastrukturang sibilyan. Hindi rin dapat magkaroon ng anumang military intervention. Anya, any additional military interventions could have enormous consequences, not only for those involved, but for the whole region and for the international peace and security at large. Diplomacy remains the best and only way to address concerns regarding Iran's nuclear programs and regional security issues. dagdag pa ni Guterres, ang UN Charter ang dapat manatiling gabay ng mga bansa upang mailayo ang sangkatauhan sa giyera. Kaya't nananawagan ang UN Chief sa lahat ng miyembro ng United Nations na sumunod sa international law at international humanitarian law. Nang tanungin kung ano ang saloobin ni Guterres ukol sa posibleng paglahok ng Estados Unidos sa naturang hidwaan, It's very clear that he's very concerned and his strong appeal is to avoid any further internationalization of this conflict. habang patuloy ang pagputok ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, daan-daang Iranian na ang tumatawid patungong silangang bahagi ng Turkiye upang makaligtas sa kaguluhan. Mula sa Iran, pami-pamilya ang tumatawid ngayon papasok ng Turkiye, bit-bit ang kaunting gamit at pag-asang makahanap ng ligtas na matutuluyan. At isa sa mga pangunahing destinasyon ay ang border city ng Van. Naging pangunahing ruta ang lungsod dahil mayroon lamang itong 569 na kilometrong border na pinaghahatian ng Iran at Turkiye. At dahil sa visa-free policy ng Turkiye, pinapayagang manatili ng hanggang 70 araw ang mga Iranian sa bansa. Ang pulisiya na ito ngayon ay tila nagsisilbing kanlungan para sa mga inosenteng sibilyan na nais tumakas sa tumitinding digmaan. Sa Kapikoy border crossing, kapansin-pansin ang pagdami ng mga dumarating. Fully booked ang mga bus at eroplano papuntang Istanbul at Ankara, mga paunahing lungsod na nais puntahan ng mga bagong dating. Pero hindi lahat nakakabiyahe kaagad, kaya naman napipilitan sila na manatili muna sa lungsod ng Van. Ayon kay Faith, manager ng hotel, karaniwan ay 50% lamang ng kanilang mga bisita ay Iranian, ngunit ngayon mas mataas na ito. Bu dönemlerde gelen İranlı misafirlerin sayısı otel oranına göre düşünürsek %50 oranda olması gerekirken şu an %80, 2 gündür %80, %90'ı görmekteyiz. Samantala, nagpahayag na rin ng matinding pag-aalala ang Turkiye. Ayon sa kanilang gobyerno, posible umanong magkaroon ng masamang epekto sa pambansang seguridad, supply ng enerhiya at dagsa ng mga refugee kung magtatagal pa ang digmaan.
Pinaigting na rin ng Turkey ang mga hakbang sa seguridad sa kanilang mga hangganan bungsod ng Sigalot.